Bago po tayo mag-umpisa, hihingan lang po natin, baka po meron pong opening statement ang ating idol, Raffy Tulfo, Senador Raffy Tulfo. Maraming salamat, Mr. Chair. Observation lamang po ito dahil naging talamak na po yung tinatawag na fake news. At ito pong fake news na talamak na po sa ating lipunan, ang target naman talaga ay mga mahihirap, especially the poorest of the poor. Why? Kasi po, hindi nila kayang bumili ng load. Ang kaya lamang nila ay yung free internet, yung free data. So wala silang access sa iba pang social media platform. Wala ho silang way na para mag-fact check. So kung ano po yung nakita nila doon sa free data, access sa internet, pinaniwalaan na agad nila yon. Especially kasi doon po sa limited access nila, nandun lang po yung title ng article at hindi nila pwedeng basahin yung loob noon or yung video. At nakakalungkot nga po, meron tayong tinatawag na Cybercrime Investigation Coordinating Council, which is a very good agency under DICT. And yet, binigyan natin ng armas na para to go after cybercriminals. Pero yung ating gobyerno nagkulang at hindi po binigyan ng budget, especially sa intelligence, networking. Kaya nga po, ako po, ipinaglaban ko na mabigyan sila ng 500 million para naman magawa nilang kanilang trabaho. Masugpo po ito mga cybercriminals na nanamantala po, especially sa ating mga mahirap na kababayan, na para makapagkalat ng fake news. I'll give you an example. Kasagsagan po ng COVID, meron po yung tinatawag na yung ECQ. Nagpalabas po ng fake news ang mga sindikato at sinabi na yung hindi nagpapabakuna ay hindi mabibigyan ng ayuda. So sino po yung tinamaan doon? May hirap, nagsilabasan po sila by the hundreds and thousands, gusto magpabakuna knowing na kapag thinking na kapag hindi silang pabakuna, wala silang ayuda. So again, ang victim doon mga mahihirap kasi sila naman ang nangangailangan ng ayuda. Now second, ako po ay nagdagdag din ng budget sa NBI na worth 500 million kasi kakailanganin po ng DICT o CICC ng law enforcement arm. Pwede po magamit ang NBI sa law enforcement. So, binigyan nga natin sila ng armas, hindi naman natin sila binigyan ng bala. So this time, yung ginawa po natin, Mr. Chair, na paigtingin, palakasin po itong dalawang agencies na makatulong po, masugpo po itong mga kumakalat na fake news na may kagagawan po itong mga cybercriminals. So, ang gusto ko lang po ihabilin doon sa DICT at CICC, especially sa NBI, sana po yung pinaglaban ko po na budget para sa inyo na worth 500 million, gamitin niyo po sa maayos. Na sana po hindi mo papunta yung kung saan-saan, sana po mapunta talaga doon sa intended na para mapakinabangan, intended purpose, mapakinabangan po ng mga mahirap na kababayan. Dahil kapag yan po winaldas ninyo, ako po ay makakalaban ninyo. As simple as that. Salamat po. Napakagandang talumpati po ng ating idol at napakagandang balita po niyan na ipinaglaban niyo po yung budget ng mga kasama natin na talaga makakatulong patungkol po dito sa fake news. At ngayon po, dahil po meron na po tayong quorum, atin na pong uumpisahan ang pagdinig at meron lang po akong opening statement din. Ang inyo pong lingkod ay alam niyo po, tatalakayin po natin ito sa araw na ito, ay umiral na simula pa lamang ng maitala ang kasaysayan ng sangkatauhan. It is as old as humanity. Ika nga sa isang pag-aaral. Sa katunayan po, maging ang ating magiting na bayani na si Gat Andres Bonifacio ay biktima po ng fake news. Mula sa mga anonymous na liham na nag-akusa sa kanya na magnanakaw ng pilak hanggang sa sabi-sabi na siya ay bayarang ahente ng Espanya. Hanggang sa kasalukuyan po, sakit pa rin ng ulo natin ang paglaganap ng fake news o tinatawag nating cyber propaganda, computational propaganda, false information. Ang nagpaiba sa panahon ngayon ay ang mas madaling paggawa, pagdami at paglaganap ng fake news dahil sa iba't ibang medium at plataforma ng social media at telecommunications. Ang ipupunto po natin para makilala natin ang anyo at uri ng fake news
Dalawang aspeto ang dapat pagtuunan ng pansin sa talakayan natin sa araw na ito. Content at medium. Ano ang nilalaman ng fake news? At paano ito dumadaloy ng mabilis at paulit-ulit sa medium ng komunikasyon? Ito po ay sa kabila ng pinairal nating mga batas kontra fake news tulad ng Cybercrime Prevention Act of 2012 at Article 154 ng ating revised penal code on unlawful use of means of publication and unlawful utterances. Sa tulong ng ating mga pinagkakatiwalaang resource persons, nais po sana nating linawin at bigyan ng angkop na tugon ang lumalalang issue ng fake news na itinuturing ng 85% o 9 sa 10 Pilipino bilang problema ng bansa. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay nais ko lamang pong hingan ng maiksing panimulang salita ang bawat natin mga bisita. Umpisahan ko na po ang bisita namin dito sa gitna. Alam nga naman mag-umpisa pa po sa malayo. Kayo na po. Maiksi lang po, ating pong Ma'am Undersecretary Rowena M. Reformina. Napakaganda po ng inyong pangalan, Reformina. Talagang magre-reforma tayo. Ma'am? Thank you very much, Mr. Chair, and good morning pa ba? Good morning to everybody. We are here representing the Office of the Press Secretary po, ang aming OIC na si Attorney Cheloy Garafil. At kami po, kasama ng, of course, ng pangako ng ating Pangulo ay nasa likod ng all measures and all efforts to be able to uphold truth in the internet, in mass media, and in all platforms. So kaisa po namin kayo sa inyo pong hangarin na talaga pong sugpuin na itong paglaganap ng fake news. Yan po ang commitment ng aming ahensya, ng aming tanggapan na Office of the Press Secretary. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Undersecretary Rowena Reformina. Si Undersecretary Maria Pamela Pedroche. Ma'am, mabuhay po. Mabuhay po, magandang umaga po sa lahat, Mr. Chair. Para sa lahat, gaya ng sinabi po ni Yusek Ina Reformina, sa messaging po, merong mga dalawang participants. Nandyan po ang messenger, nandyan po ang receiver ng messenger. Sa dalawang ito, isa lang po ang objective natin. Whose purpose do we serve in receiving and giving away messages? So, ito po, responsibilidad natin bilang mensahero at taga-receive ng mensahe kung ano po ang ating objective sa pagbibigay nito at pagre-receive nito. Ito ba ay unang-una para magbigay kaalaman at ikaw ba na receiver para magkaroon ng kaalaman. So yun po sana. Sa pagsugpo po natin ng fake news, peddling, sana po ma-enhance natin at mas mapatibay natin ano po talaga ang purpose natin sa pagbibigay at pagre-receive ng mga mensahe. Maraming salamat po, Ma'am Maria Pamela Pedroche. Unahin ko muna po si Attorney Angela Marie de Gracia Cruz, OIC Director, DOJ Office of Cybercrime. Ma'am? Good morning, Mr. Chair. Good Ikaw morning. ba ilang taon na? Parang ikaw ay bata pa masyado yata. Legal age na, sir. Legal age ha? Okay, talagang cute ka lang, ma'am. Ano? Opo.